minus minus. 2,830 plus minus minus. 1. Okay. Okay guys. So, same concept. Bago tayo mag-proceed dun sa ginawa kong FS, no? Hindi mo na kayo dito guys. Practice to ha, practice. So, ito walang problema dito guys. How to compute for goodwill? Consideration, NCI, total, tapos fair value of subsidiaries and asset, tama? Paano kayo compute to? Fair value of asset minus lalabas 1.5. Okay tayo. Okay na. Another way to compute for this one, sa 1.85. Okay na kayo dito ha? May kopya kayo eh. Another way sa pag-compute ng 1.585 ito ha? Kanina, yung may x dito. Nakita niyo yung may x dito kaya 1,300,000 tsaka 300 tama? Yung kanina, bago pa ito yan. So 1,300,000. Okay. Ang tawag doon sa 1,300,000 o yung 1.6, ang tawag doon guys, book value of subsidiaries and assets. Okay tayo ba? Amount na nila, 1,6. Okay tayo. Now, isa pang way, para ma-compute mo yung fair value of subsidiaries net asset. Ang amount na nila, yung kanina, 1,585. Okay. Para ma-compute mo yung 1,585 using this one, yung book value of subsidiaries net asset, kung gagawin mo lang, add or less adjustment. Anong adjustment? Adjustment to fair value. Ulitin ko. Paano mo ginagawa ito ulit? Yung process na ito para magawa ka ng consultative. Ano mo na mo gagawin? Tatanggalin ang shareholders equity. Tama. Nakita mo to? 1,300,000. Yun yung book value of subsidiaries and asset. Okay tayo. Next. Tapos nakita mo to guys. Ito at saka ito. Nakita? Okay. Itong item na yan, ito yung adjustment, tama? Ano ba yung number 1 natin? Una, tanggalin yung shareholders equity. Tama ba yun? Ano number 2? Adjust the fair value. Tama ba yun? Okay. Ano bang nakalagay dito? Adjust pa rin ba ito? Adjustment fair value ba ito? So, kung meron ka ng ganito, yung 1 at saka 2, nakuha niya ako. Kung meron ka ng 1 at saka 2, makumpit yung goodwill eh. Oh. Ano nangyari sa inventory? Tumaas. Tama? Okay. So, 35, tumaas. Tapos ito, tumaba. So, 35 minus 15 lang. 15. Okay, so tingnan mo to ha. Hindi ko kayo pinapahirapan. Ang gusto kong gawin niyo, meron kayong alternative way to compute. Kasi baka hindi ibigay yung fair value of asset, hindi ibigay yung fair value of liabilities. Ito yung ibigay. Hindi mo paano na. Ang natutunan nyo lang yung isang way, tapos ito, hindi nyo alam. Okay tayo? So, ituturo ko yung another way, ha? Oh, ilan ang kailangan dito? Para 1,585. 15 minus, tama? Ang concept na to, yung adjustment na to, parang ganito guys. Gagawa ka lang nito. Yung basic accounting. Nagtaas ang inventory, tama? Inventory mo na ilan? 35, tama ba yun? So, siyempre, kung hindi nyo na-apektuhan yung liability mo, 0. Therefore, mag-i-increase ang equity. Equity ba to? Yes, equity yan. Tapos, pag nabawasan na yung asset, anong effect? Mababawasan na 50. So, ano yung net effect nito? 50 tsaka 35 tsaka 50. Negative 50. Yun yun. Negative 50. Okay
Okay, guys. Nakuha yung concept? Ito guys. So kung hindi given yung fair value of asset, hindi given yung fair value of liabilities, ganito yung gawin mo way to compute. So makikita ito doon sa working paper. Ulitin ko ha. So makikita yung 1/6. Number 1. Tapos ito guys, ganito lang oh. Kuhanin mo na yung difference. Nakita mo to. Pag ito ay positive, umayos mo yun doon. Pag ito ay nandito sa credit, i-add. Okay, dahil yung another way, shortcut lang yun. Kasi gumagawa ka nito eh, tama ba? Okay. Okay na. So far, yung 1 to 3, kaya. May isang chapter na yan sa business ko. Business ko kanina. Okay, next. Kailan ka gumawa guys na consolidated financial statement? Yung nasa paper mo ngayon. Yung nasa word nasa, anong date yan? January 1. Yung mismo araw, na bumili ka ng 100% ordinary shares, gumawa ka na agad na consolidated statements. Pero wala naman talagang nangyayari gano'n. Hindi ka naman talaga papatuloy ng consolidated on the date. Walang gano'n. Pinakita lang natin yung preparation ng financial statement para makita nyo yung procedure. At kung nakita nyo yung procedure, kaya nyo gawin. Tama ba yun? Tama? Okay. So kung kaya mong gawin, ito ang madali na dapat sa iyo isusunod. Kasi itong 1, 2, 3, gawa mo na. Okay. Ngayon, dadagdagan lang natin. Diba sabi ko naman sa inyo, simula kanina, ito naman disclaimer, tama. Ang sabi ko, ang gagawin natin, simula ang isang step hanggang dulo. So yung ginawa natin, yun yung first step. Okay na kayo dyan. Okay na kayo dyan, ha? Okay, papasok tayo sa second step. Okay. Yung second step, ito. Tingin, ha? Pero guys, huwag kayong mag-alala dahil sa mga quiz at saka exam. Okay? For the meantime, per step siya. Tulad niyan, magkano yung goodwill? Sabi ko, 450, etc. Okay, ngayon. Gawa ko tayo na ina, gawa tayo ng story yan. January 1, ito yun. January 1. Okay. Ito yung period mo yan. Bumili ka daw ng shares. Untungin yun. Tapos, edi syempre, tamakbo yung panahon. Andito ka na ngayon sa December 31. Kanina, yung January 1, naglagay ako sa inyo ng gumawa ko tayo na diba? Kanina. Pero kung papansin mo, yung ginagawa ko mga amounts. Okay tayo? Yung kanina, iba yung mga value nito, ngayon ginagawa na. Okay tayo? Okay. Pagdating doon ng December 31, okay,